Sa isang segundo, iniwan ni Goku ang lahat ng mga Diyos sa hindi magandang kalagayan. At habang ilulunsad na niya ang kanyang huling pamamaraan para tapusin ang laban. Pero halatang hindi nila hahayaang mamatay siya sa ganoong paraan. Sayan, gaya ng sinabi ko sa iyo, walang paraan na papayag akong patayin mo ako. Hindi ko gagawing ganoon kadali, Sayan, alam kong hindi mo maiintindihan. Ngunit ginawa namin para sa ikabubuti ng universe. Alam mo na ang isang tulad mo sa sandaling iyon ay isang nababadyang panganib para sa lahat ng universe. At naipakita mo na ito noon pa, sa isang taong sobrang hangal. At kung wala doon si Zenozama, ay pinatay ka na namin. Kaya iyon ang dapat mong ginawa sa oras na iyon. Ngayon huli na ang lahat para magsisi, ngayon ang tanging nagdedesisyon ay ako. Kung gusto kong hayaan kang magpatuloy sa buhay pagkatapos ng ginawa mo sa akin. Pero ngayon ang naiisip ko lang ay tapusin ang buhay mo. Sayan, hindi ka maaaring maging tanga kung papatayin mo kami. Sisirain mo ang divine hierarchy na milyon-milyong taon na sa multiverse. Sa anumang kaso, ang dapat mamatay ay ikaw. Sinubukan kong makinig sa sinasabi mo sa akin ng mga katangahan, umalis ka. Ngunit sa sandaling iyon, lumitaw si Vermouth mula sa likod ni Goku at susubukan nitong atakihin siya. Ngunit naiwasan ni Goku ang kanyang atake kahit na hindi siya nakikita, na iniwan si Vermouth na nakalantad. Bago natin ipagpatuloy, maaaring kang mag-subscribe sa channel na ito upang maging updated ka sa mga susunod na bidyong ating ipalalabas. Na dahilan kung bakit hinawakan siya ni Goku sa ulo at kinaladkad ito sa lupa. Iiwan siya ni Goku sa lupa habang ito ay lalayo. Upang payagan ng Diyos na si Vermouth na bumangon. Ngunit sa oras na iyon ay naramdaman niyang may tumusok sa kanya. Dahil sa sandaling iyon, si Goku ay naglunsad ng isang malakas na suntok sa kanya na tumusok sa isang mahalagang parte sa kanyang katawan na ikinatulala ng iba. Ang Diyos na si Vermouth ay bumagsak na duguan sa lupa sa bingit ng kamatayan dahil tinusok ni Goku ang kanyang puso. Ngunit sa kabutihang palad para kay Vermouth, siya ay isang lahi na nagtataglay ng 3 puso. Mukhang hindi sapat iyon para patayin ka, mas pinahirapan mo pa kaysa kay Beerus. Minabuti kong mawala ka ng tuluyan. At sa sandaling iyon ay papakawalan na niya ito patungo kay Vermouth. Pero isa sa mga Gods of Destruction ang nagsabi, may isang option lang para tapusin ito, Vermouth. Hindi ko akalain na darating ang mga Diyos sa puntong ito, sa totoo lang naiinis ako na kailangang gawin ito. Ngunit ang tanging paraan ay gawin ang isang bagay na marahil ay isang beses lang natin ginawa sa ating buhay. At iyon ay noong sinasanay kami ni Dai Shenkan at tinuruan niya kami kung paano gawin ang pamamaraan na iyon. At noong natutunan namin ito, isang beses lang namin ito ginamit at iyon ang araw na natutunan namin ito. Ngunit sa kasamaang palad, kailangan nating gamitin ito. Ano ang ibig mong sabihin kung sasabihin mong pagsamahin kaming lahat, ngunit ano ang sinasabi mo, alam mo ba kung ano ang ibig sabihin nito? At alam mo bang hindi ko alam, ngunit ito ang tanging pagpipilian upang hindi mamatay. Masyadong makapangyarihan ang mortal na iyon, kailangan nating gawin ito. Sa sandaling iyon, kinausap ni Vermouth ang iba. Sino ba naman agad ang hindi magdududa, pero napagtanto nila na kailangan nila itong tanggapin. Kaya sa wakas ay tinanggap nila ito. Ang lahat ng ito, sinabi sa kanila ng mga Diyos sa kanilang isipan sa loob lamang ng ilang millisecond. Ang kapangyarihan ni Goku ay malapit nang tumama kay Vermouth na binalak na mawala siya sa pag-iral. Ngunit ito ay ganap na magbabago nang biglang isang malakas na liwanag ang makikita sa lugar. Na nag-iwan ng lubos na pagkagulat ni Goku. Pero anong nangyari, ano yon? Palakas ng palakas ang liwanag. At hindi naintindihan ni Goku, ganap na wala sa kung ano ang nangyayari. Ang buong lugar ay nasakop ng napakalawak na liwanag na ito na ibinubuga ng isang makapangyarihang nilalang. Ang mga universe at mga planeta ay naapektuhan ng napakalakas na kapangyarihang ito dahil ang puwersang ito ay nakaapekto maging sa realidad mismo. Sa ngayon, 11 makapangyarihang nilalang ang nagpasya na sumanib sa isang nilalang. Ang lahat ng ito ay ginagamit bilang pangunahing ang kakanyahan ng God of Destruction Beerus. Isang nilalang ang lumitaw sa harap ni Goku at ginamit ang kanyang pamamaraan, ang pamamaraan na ginamit niya laban sa kanila. Ano ang ginawa mo? Paano nyo nagawa ang teknik na yan ng ganon kadali? Sino ka ba? Ako ang reincarnation ng sarili mong kasalanan. Tama, yan lang ang iniisip mo, Sayan.
Hindi namin gustong gamitin ang pamamaraang ito, ngunit napilitan kaming gamitin ito. Hindi kami papayag na patayin mo kami ng ganon-ganon lang, hindi mo ba naiintindihan? Masyadong nakakahiya para sa ating lahat na maaaring gawin ito sa atin ng isang Saiyan. Ngunit ngayon sa lahat ng ating kapangyarihan na umaayon sa isang nilalang, ang mga bagay ay ganap na naiiba, Saiyan. Ang pamamaraan na ito ay ang tanging natutunan nating lahat na akala natin ay hindi na natin kailangang gamitin, ngunit gayon paman. Isang mortal ang dumating at nahigitan ang lahat ng mga Diyos at iyon ay ganap na hindi katanggap-tanggap. Nakikita ko, napaka-interesante, umaasa ako sa ganitong paraan. Kung maaari mo akong pasayahin kahit kaunti, kung hindi, lubos akong madidismaya sa mga God of Destruction. Dahil nagawa mo ang aking pamamaraan, ngayon na ang iyong pagkakataon. Ano ang sinasabi mo? Bibigyan kita ng pagkakataon, ihagis mo sa akin ang iyong pinakamakapangyarihang pamamaraan at tatanggapin ko ito ng buo, pangako hindi ko ito iiwasan. Ano ang iniisip ng Saiyan? Masyado kang kumpiyansa sa sarili mo. Hindi talaga ako makapaniwala na siya ang gumagawa ng sarili niyang kamatayan, akala ko talaga tumigil na siya sa pagiging hangal. At nakikita ko na siya pa rin, gaano katanga, ang pag-ataking iyon ay tatapos agad sa kanyang buhay. Saiyan, ikinagagalak kitang makilala, ngunit oras na para mamatay ka. Gagawin ng Fusion ang kanilang pinakamakapangyarihang pamamaraan na tinatawag na Soul Terminator, gagawin nila ang pamamaraang ito sa sinasabi ni Goku sa kanya. Mamatay ka. Sa sandaling iyon, ang kapangyarihang ito ay makakaapekto kay Goku at ito ay magbubunsod ng isang malakas na pagsabog na mayroong universal magnitudes. Ang gumawa ng libu-libong kalapit na mga planeta na ganap na nawasak. Kahit na makuha ang atensyon ni Zenozama mismo. Ngunit samantala ang kapangyarihang iyon ay tila nagkaroon ng epekto dahil ang kapangyarihan ni Goku ay hindi naramdaman kahit saan, ito ay magpapapaniwala sa lahat na si Goku ay namatay. Nakakainis talaga ang Saiyan na iyon, sa lahat ng pagkakataon ay naiisip kong patayin siya. Hindi ko akalain na aabot sa puntong ito, ngunit gaano iyon kalungkot. Na ganyan, mula sa mga labi na dulot ng pagsabog. Lumabas si Goku na may ilang sugat at sinabing, binigyan kita ng pagkakataon at hindi mo alam kung paano ito sasamantalahin. At ang ibig sabihin nun ay oras ko na at tatapusin ko kayo. Sa sandaling iyon, si Goku sa anyo ng Ultra Instinct Dominated ay mabilis na nagtungo sa Fusion. Ang pagbibigay sa kanya ng isang malakas na suntok sa tiyan, iyon ay nagpasuka sa kanya ng dugo. Pero makapangyarihan pa rin ang Saiyan na iyon, halos hindi na ako makahinga sa suntok na binigay niya sa akin. Sinabi nito, ang Fusion sa parehong paraan ay sasalakayin si Goku at pagkatapos ay aatakihin siya ng maraming beses. Medyo nagulat si Goku nang makitang nakaharap ito sa kanya. Pagkaraan ng ilang sandali, si Goku ay natatabunan ng kapangyarihan ng Fusion. Ang mga ito ay tumetama kay Goku at hindi sila huminto anumang oras. Saiyan, well, anong nangyari ngayon? Hindi na nakakatuwa, di ba? Pero makalipas ang ilang minuto, tama na, oras na para ipakita ang lahat ng kapangyarihan ko. Ano ang ibig mong sabihin sa lahat ng iyong kapangyarihan? Meron ka pa ba? Tama, tapos na ang paglalaro, tatapusin kita sa isang iglap. Sa sandaling iyon, si Goku mula sa isang segundo hanggang sa susunod ay pupunta sa kanyang pinakamakapangyarihang anyo na mag-iiwan sa Fusion bilang isang malaking basura. Ngayon, alamin ang aking tunay na kapangyarihan. Samantala sa kabilang panig, naramdaman ni Zenozama ang isang malakas na kapangyarihan at hindi niya alam kung ano ang nangyayari sa mga universe. Kaya pupunta siya sa lugar kung saan naroon ang kapangyarihan. Ang kapangyarihan ni Goku ay napakalakas. Ito ay isang bagay na kahit si Dai Shenkan ay iniwan na hindi makapagsalita, ngunit naramdaman ito mula sa kung nasaan siya. Ngunit ano ang lahat ng kapangyarihang ito, saan ito nanggaling, ngunit pinuntahan siya ni Zenozama. At hindi ako pinahintulutan na samahan siya, natatakot ako para sa buhay ni Zenozama at ng lahat. Malamang na ito ay hindi lamang anumang kalaban, may nagsasabi sa akin na ang mga bagay ay ganap na naiiba ngayon. Ito ang taong dapat nating ikabahala, hindi ko pa naramdaman ang lahat ng kapangyarihang iyon mula noong kasama ko ang Diyos na si Zenozama. Kailangan ko nang umalis, hindi ko maaaring iwanan si Zenozama na mag-isa, ito ay magiging isang malaking panganib. Dapat ko siyang protektahan, kahit binalaan niya ako na huwag, wala akong pakialam sa mga panganib, dapat kong malaman na ligtas siya.
Sa kabilang banda, si Goku na nagpakita ng lahat ng kapangyarihang ito ay sasabihin sa fusion. Binabalaan kita, ito ang rurok ng aking kapangyarihan, kung ako sa iyo, hindi ako mangangahas na sumalakay. Mas gugustuhin ko pang mamatay ng malinis na kamatayan kaysa magdusa sa mga kahihinatnan ng aking pagkakamali. Natahimik ang fusion nang makitang ipinakita ni Goku ang lahat ng kanyang kapangyarihan dahil nakita nila siya sa isang bagay na kakaiba. Gayunpaman ang fusion na ito ay hindi man lang naisip kung ano ang magiging para sa Saiyan na ito kaya sasabihin ng isang ito. Isipin mo mortal, sa tingin mo ba matatakot ako dahil lang sa sinabi mo, please Saiyan? Huwag kang hangal, may napansin akong iba sa'yo, pero kahit na, Saiyan ka pa rin. Matapos kang patayin, maaalala ka namin magpakailanman. Dahil ginawa mo kaming lahat na gumamit sa pangit na fusion na iyon para talunin ka, isang kahihiyan ang kailangan naming tiisin. Pero alam kong ikaw ang mauuna at huli, bukod pa doon. Diretso ka sa impyerno dahil sa pangahas mong harapin kami, lapastangan. Nakikita ko kaya hindi mo pinakinggan ang aking babala, pagkatapos ay mamamatay ka sa pinakamasamang posibleng paraan. Talaga bang iniisip mo na patayin ako gamit ang ganyang kapangyarihan, ngayon ay nakikita ko kung sino ang hangal. Dapat nagmamakaawa ka na wag kitang patayin, pero hindi ka hahayaan ng pride mo, alam kong sa loob mo, wala ka talagang magagawa laban sa akin, binigay ko na sayo yung moment na gusto mo, hinayaan kita na bugbugin mo ako, ngayon na ang moment ko, mas maganda na mabuhay ka sa trauma na yan, pero magiging mabait ako at papatayin kita upang makaiwas sa kahihiyan na yan. Kaya yan ang sinasabi mong tumahimik ka at mawala ka. Ang fusion ay gagawa ng isang pamamaraan kay Goku na kilala bilang Hawkeye. Ngunit ang pamamaraan na ito ay walang epekto kay Goku na nag-iiwan sa kanya na medyo nalilito dahil hindi niya naiintindihan kung ano ang ginawa sa kanya kung talagang walang nangyari sa kanya. Anong ginawa mo? Wala akong naramdaman, pero nakakaawa ka. Paano? Anong nangyari? Walang ginawa ang teknik ko sa kanya, ngayon lang nangyari na walang epekto sa Immortal, pero anong nangyari? Sinabi ko na sayo, hindi naman kailangan na subukan mong maghanap ng mali sa teknik mo. Alam na alam mo kung ano ang nangyayari at sinuri mo lang, ang isip mo lang ang ayaw tanggapin. Isa ka talagang hangal, wala kang magagawa laban sa akin. Ang fusion kahit sa loob-loob nila ay alam nila ito, hindi nila ito tinanggap sa anumang paraan. Damn Saiyan, anong iniisip mo? Ang isang ito ay nagtungo papunta sa Saiyan at binigyan siya ng milyon-milyong atake sa loob ng ilang segundo at sinasalag ito ni Goku ng walang kahirap-hirap. Masyado kang mabagal, tanggapin mo ito. Si Goku, sa pamamagitan ng isang kamao ay aatake sa fusion. Na magpapatalsik sa kanya ng malayo sa lugar at magpapabagsak sa kanya sa ilang mga bato. Pero paanong hindi na ulit, dinaig niya kami kahit pinagsama-sama. Aaminin ko, hindi namin siya kayang labanan, kahit papaano ay naging masyadong malakas ang hangal na iyon, ito ang iniisip ng fusion noong mga oras na iyon. Medyo galit na sinabi ni Goku, ano ang gagawin mo ngayon, sabihin mo sa akin ang iyong mga huling salita bago ka mamatay. Dapat magulat din ako, dahil pinalabas mo lahat ng kapangyarihan ko. Hindi ko akalain nakakayanin ng isang tulad mo, dapat pala mahiya ako, ewan ko ba? Ngunit gagawin natin ngayon kung naisip mo na ang iyong mga huling salita. Alam ng fusion na wala itong magagawa at hindi alam ng isang ito kung ano ang gagawin sa sandaling iyon. Anong gagawin natin? Ito ay higit na nakahihigit sa atin na pinagsama, wala akong ibang pagpipilian kundi ang magpatuloy sa pag-atake hanggang sa huli, hindi ako susuko sa hangal na iyon. Nakita ni Goku na hindi siya sinagot ng isang ito kaya sinabi niya, okay. Nakikita kong gusto mong mamatay ng walang sinasabi, tila sa akin ay isang bagay na tapat hindi upang magbigay ng isang salita. Si Goku ay gagawa ng isang pamamaraan na magpapahirap sa kalaban bago matapos ang isang ito sa kanyang buhay. Ngunit huling beses, may gusto ka bang sabihin? Sa hindi inaasahang pagkakataon para kay Goku, ilulunsad ng fusion ang sarili upang muling atakihin siya. At ito ay mag-iiwan ng isang bagay na nagpagulat at galit kay Goku at sinabi nito sa kanya. Walang pakundangan, ano ang lakas ng loob mo, ngayon tanggapin mo ito. Si Goku sa sandaling iyon ay ilulunsad ng galit na galit ang pamamaraan sa fusion, ngunit bago ito ilunsad. Si Goku ay nakaramdam ng kakaiba sa likod niya na magpapahinto sa kanya ng pamamaraan at mabilis na tumalikod. Dahil ang lalaking nasa likod niya ay ang King of Everything, Zenozama. Nakita ni Goku ang isang ito at medyo nagulat.
Ngunit sinabi ng Fusion, o dakilang Zenozoma, ano ang ginagawa niya dito? Kaya ikaw ang naging sanhi ng lahat ng mga God of Destruction na ito dahil nagsanib kayo. Hindi ba nakita ni Zenozama yon? Oh, hello Goku, kamusta ka? Anong ginagawa mo dito? Oh, ngunit nakakagulat, dumating ka Zenozama, hindi ko inaasahan ito. Goku, anong ginagawa mo sa lugar na ito? Zenozama, hindi ko alam, pero may sasabihin ako sa'yo at ito ang dahilan kung bakit ako nandito ngayon. Sabihin mo sa akin Goku kung ano ang nangyari at ngayong napagtanto ko, bakit hindi mo ako dinalaw. Ito ay tungkol sa kung ano ang sasabihin ko sa iyo Zenozama, ilang taon na ang nakalilipas nagpunta ako upang magsanay ng walang sala sa time chamber. At sa lugar na iyon ay ikinulong nila ako pagkatapos ng mga taon, sa tingin ko ito ay magkakasabwat, dahil ikaw at ako ay napakalapit na magkaibigan. Ngunit ano ito, bakit nyo ginawa sa pangalan ng mga Diyos, alam nyong bawal kayong manggulo sa sayan na yan. Bakit nyo ginawa ito, paparusahan ko kayong lahat. Zenozama, hindi na kailangan, ako ay higit pa sa sapat na gawin ito. Oh, sinasabi mo bang naging mas malakas ka? Tama, kaya papatayin ko ang mga hangal na iyan ngayon. Ano ang sinasabi mo, hindi mo sila mapapatay, sila lang ang may kakayahan sa kanilang trabaho sa pamamagitan ng pagpaparusa, hindi ko ibig sabihin na patayin si Saiyan. Ikinalulungkot ko Zenozama, ngunit iyon ang tanging paraan upang tapusin ito. Walang problema, Goku, kahit magkaibigan tayo, hindi ako papayag na wakasan mo ang buhay nila, ako lang ang magdedesisyon. Hindi sila madaling palitan, kaya ilang beses ko na silang nilabanan at hindi pinatay, ako lang ang nagdedesisyon, hindi mo yan trabaho Goku. Kaya nakikita ko Zenozama, hindi mo rin maintindihan, sa mga sinasabi mo, papatayin mo yata ako kapag sinubukan ko. Walang sabi-sabi, ngunit tama ka, hindi kasing halaga ng kapakanan ng universe ang ating pagkakaibigan. Ang mga inalis ko ay hindi lamang dahil sa galit, sila ay dahil ang mga Diyos at mga anghel ay laban sa akin at kailangan kong alisin ang mga universe. Kung gayon wala akong ibang pagpipilian kundi ang harapin ka, ikaw o sino man ay iiwasan ang pagkamatay ng mga lapastangang ito. Kinulong nila ako at pagbabayaran nila iyon kaya kailangan ko silang patayin. Goku, binabalaan kita, kapag sinubukan mong suwayin ako, mapapatay kita agad, mas mabuting huwag mo na itong subukan Goku. Na kung tututulan mo ang lahat ng ito, kailangan kitang patayin Zenozama.